Hi, I am Richard Q. Endaya, taking up MAED in Physical Education. I'm going to be interviewing Miss Abigail A. Pasha, currently the Sports Coordinator at the Batangas State University San Juan campus. Good afternoon po, ma'am. Before we start lang po the interview, brief introduction lang po, your name and your position in the university. Okay, so I'm Ms. Abigail A. Pasha, recently a coordinator of sports and culture here in Bad State in San Juan. For our first question po, can you tell me about the journey into sports management, your journey? Okay, so actually this starts from my passion really in sports. Since I'm in college, I've been to sports and music. Though my major still are related to what I've taken during my bachelor, it gave me way to be involved in a sports management. And since I've been to Bat State, yung main campus for almost 10 years, naging open and doon nagbukas yung door for many opportunity to manage from small event into a bigger one na yun ang ginagawa ko dito sa San Juan campus. So since then, I've been involved in different sports competition and dito ko lang talaga ako nagkaroon ng full authority when it comes to organizing a big, though it is a school-based, pero for me, it is one of the big event na inaabangan talaga ng mga students in an institution or school system or sa isang school organization natin. So, yun ang naging journey ko kung bakit ako naging manager dito sa campus natin. Ma'am, since you've handled many sport events and you said that this is the biggest one yet, what are some of the key strategies that you have done, like volunteers, the staff? In my first year of organizing this sports event here in San Juan campus, ako lang talaga. Together with the support, of course, of the faculties and staff, pero majority of the since planning, brainstorming, planning, organizing, contact ng lahat ng kailangan involved, ako talagang gumagawa. Pero ano yun, ginagawa naman ako ng director, though ako talaga ang majority ang gumawa. Pero this, lately, since I've created a sports organization through the students, yun ang naging isa kong strategy para mas mapaganda at may level up kung ano ba yung nasimulan ko. Since I know the first year of conducting the local intramurals here, for the first time in my management, under my management, ay maraming lapses. So, naging way siya para maibaba ko sa body, which is the students first, the student organization para maging mas organized. And that way, meron din kasi silang kanilang input na napaganda din naman. At nai-outla namin para mas maging organized ang event. Together with the dissemination, of course, and the support of the other faculties and the director of our director. So, yun ang naging strategy ko. Nag-disseminate ako. So, first, I myself list down all the needed things that I should delegate to the staff. And then after that, I include the student leaders para mas maging creative yung idea ko na nagawa at tama namang lumabas sa naging creative at mas madami pa silang nag-input. And then after that, after we plan all the details from the beginning of the competition, the guidelines, and all the things that should be done during the sports management, ay sa ako naman siya binaba sa mga faculty in charge para sila ay guided na kung ano ba talaga yung gagawin nila sa nakadelegate sa kanila. So, tingin ko, naging effective naman siya. So, yun yung strategy. For follow-up question naman po, since nabanggit na din naman na mayroong kayong volunteers, may organization, about financial aspects po, how do you manage the financial aspects of the local interviewer? Actually, when it comes to financial aspect, this is one
or this is the most difficult thing to handle. Unang-una sa pagkakaroon ng budget. Paano ka makakapag-conduct ng isang event without financial aspect, without money, So, isa yun sa struggle talaga. So, since I put up, kaya ko talaga din pinursue na magkaroon ng student body na nag-involve sa sports and culture dito sa San is to have our own budget. Isang source yun. Kasi may membership yun. Kasi yun naman ay pinapa-approve din sa main campus for the recognition of the organization itself for them to collect membership fee from the members. At yung members naman, so yun yung voluntary silang nagbigay or sumali sa org itself para mailabas din yung kanilang talents and skills when it comes to dance and sa sports, of course. Aside from that, another source that we have, since we are in the government agency, meron naman siyang budget. Na nga lang, nagkakataong we need to have those attachment, too many attachment na kailangan magsusupport sa request mo and sa mga kailangan gawin. At isa yun na sa nagiging burden minsan. And nagiging burden din siya kasi yung expected mo na budget na gagamitin mo para mas mapaganda, nababawasan pa. So siguro yun ang tingin kong nagiging mahirap na parte when it comes to sports management talaga at sa pag-organize ng some sports competition. It's so challenging talaga, no? Sa financial pa lang, sobrang dami ng dawatin. So, what advice would you give sa mga taong sa palagay mo ay nilalais din na mag-manage ng sports, ng events? Actually, being a sports manager and organizing this kind of event is napakagandang opportunity. Unang-una daw, maraming difficulties, pero maganda din kasi siya to build your confidence and also para may, you know how to build up or to organize an event na para sa mga estudyante. Kasi I myself as an educator, gusto ko itong gawin kasi gusto ko ng mga bata. This is one of the outlets ng mga students for their academic burdens, academic aspect nila. Dito na naglalabas yung ibang side nila without, hindi, though kailangan pa rin mag-isip, pero nagiging outlet nga nila yun eh. Kaya, ang naging benefits dito sa mga estudyante, nakakalimutan nila kung ano ba maaaring problema nila, di ba? Sa iba naman kasi talagang tao, meron silang kanilang mechanism kung paano nila ilabas yung stress nila. And I think this pag-organize ng isang event ay malaking tulong din dun sa mga nag-a-aspire pa, especially dun sa mga student leaders na gustong may mapatunayan. Not totally may mapatunayan na ipagmalaki, pero yung may gusto pang marating na hindi lang. Kasi ang pag-organize sa isang event, napakalaking bagay eh. Mapag nagawa mo yun, ibig sabihin, iba ka pa sa mga average na estudyante. Ibig sabihin, you can handle the pressures. Oo, you can handle the pressures, you can handle yung risk, o yung iba't iba pang mga problema. Nakaka-build din yung sarili mo. Kaya yun naman ang nakukuha, I think, ng mga nag-organize ng ganitong event, lalo na yung malalaking event. Maganda na-build nila yung sarili nila, nakikita nila kung saan pa sila malakas, ano pa yung kaya nilang gawin, maaaring hindi nila alam sa sarili nila na kaya pala nila itong gawin, pero nagawa nila. Kasi nga, because of that event. So, malaking bagay yun sa personality ng mga estudyante kung mag-organize sila in the future. Bali mga, so far, nabanggit nyo kasi yung risk. Meron bang pangyayari event na may injuries, may nadala sa hospital, may experience sa lahat ng events? Lagi namang may ganun. Kahit na, di ba, we have step-by-step na. Parang nilimi na natin, inisa-isa na natin yung mga possible na mangyari. Pero at the end of the day, there's an accident na hindi natin inaasahan. Meron talaga. Actually, yan my first
first time organizing this sports event, may isang basketball player na napamali ang bagsak. Nabalik talaga to, pinasemento. So, yun. Kumbaga, hindi talaga natin maiiwasan dahil sa eager ng mga bata. It's just how we handle it. Kung tayo magpapadala dun sa, naku, ano yung gagawin natin? So, you need to have your backup plan. Ano ba kailangan natin gawin ng maayos na though may nasaktan, hindi naman maiiwasan, ano pa ang pwede natin gawin para hindi na mas lumala yung sitwasyon. So, syempre, nandoon yung responsibility natin bilang organizer na tutulungan, dadalhin sa ospital kung talagang kailangan at nagawa naman at wala namang naging issue when it comes to parents kasi sa bata naman siya. Kumbaga, yun ay may parents consent naman na maglalaro ang mga bata talaga lang hindi naman talaga may iwasan. Meron kasi ding risk na minsan may mga bata na gusto talaga kasi di alam ng mga magulang, kaya nagagalit, pero at the end of the day, nare-resolve pa rin naman sa maayos sa pagkakas. So, to sum it up lang po man, before we wrap up, share us about your journey. How does it feel like being a sports coordinator all in one? Actually, most of the time nakaka-stress. Nakaka-overwhelm. Pero kapag nakikita mo kasi yung, I myself experience, pag nakikita mo yung resulta, nakikita mo kasi yung mga bata sa ginagawa nila, nagpapasalamat sila sa iyo. Salamat po kasi nag-organize kayo ng ganitong competition or ng ganitong sports event. Matagal na po namin gustong gawin kasi nga ang dami na nilang iniisip academically. Yun yung nagpapagaan sa'yo. Kumbaga, that's my nasasatisfy ako sa ganun. Na hindi man talaga siya, wala kang tangible na nakukuha. Wala ka namang sweldo doon. Yun ay dagdag trabaho lang din talaga sa'yo. Pero, ano ang nakukuha ko doon? Experiences. Lessons. Ano pa? Lakas din siya sa akin. Though ako kasi naman ay malakas ang personality ko, pero meron pa rin talagang mga bagay na nakakapagpa-down sa'yo at the end of the day, mapagod. Pero as all in all, napakagandang opportunity ko sa isang tao kung ito ay mabibigyan ng ganitong responsibilidad. First and foremost, ibig sabihin nakikitaan ka ng potential to be good or great leader na pinagkakatiwala sa iyo ng ganito. Sige, may tiwala sila. Ano pa? Nabibuild din yung confidence mo. Though hindi mo alam na kaya mo to, pero nagagawa mo. Ayun, kumbaga, personally, napakalaki. Hindi ko man siya may isa-isa, pero napakalaki ng impact niya sa buildings yourself, sa confidence mo, at sa na madadala mo din naman sa ibang aspect. Yun. So, in the end, ay sulit naman po na it's all worth it. So, maraming salamat po, ma'am, Abigail, sa inyong oras. Hindi lang po. Hi future leaders, specifically the sports leaders. I want you to know na you are amazing, na kaya mong lahat. Basta you have to put your mind into it. Hindi naman lahat ng bagay kasi is perfect. Hindi kapag may ginusto ka, makukuha mo agad. Alam mo yung bagay na pinaghirapan mo, mas ma-appreciate mo siya. Kung pinaghirapan mo siya, mas mamahalin mo. Kaya kung gusto mo maging sports leader, I want you to know na step by step, basta may goal ka at gusto mo talaga siya, mararating mo at makukuha mo yung gusto mo. Siyempre, kailangan mo din ng advice sa mga ibang tao na veterans and seasoned na rin about sa sports management. Pero I want you to know na kaya mo yan. Good luck!